Ako po si Tyron Legasto, taga General Trias, Cavite, 43 years old. Graduate lang ako ng high school. Siyempre sa hirap ng buhay, minsan walang pambili ng ulam. Kailangan dumiskarte. Sa mga kapitbahay, pag may nagtitinda ng baboy, ino-offer ko na akin na iaano ko sa mga bahay-bahay. Tapos binibigyan niya ako ng libreng kung anong matirang ulam. Tapos hanggang sa nakilala ko yung gumagawa ng cellphone. Okay ka, baka gusto mo, sama ka sa akin, tawag ka sa customer. O kaya taga-bukasaran ng cellphone, mga uso pa nun, Nokia. Tapos ang offer niya sa akin, bigyan niya ako kahit paano, 150 a day. Siyempre, yung 150 na yun, malaking bagay sa akin kasi talagang walang-wala akong kita. Unti-unti, natuto ako kung paano dumiskarte, kung paano sa cellphone. Inoperan niya ako ng pwede na raw ako mag-solo. Sabi sa akin nung dating nagtuturo sa akin. Kaya nag-solo ako, inaalalayan niya lang ako hanggang sa unti-unti natuto ako, lumawak ang knowledge ko sa cellphone, nag-upgrade ako, nag-aral pa ako minsan nagbabayad pa sa para lang may matutunan ka sa mga bago. Nag-open ako ng repair shop, pinakauna dito rin mismo sa Mary Chris Complex nagsimula. Sabi ng kaibigan ko, sama ka uli dito, balik ka rito sa Lotus, sa mall. Nakapag-solo ako ng shop doon, nakaupa na ako, nagkapuhunan, nakapagtinda ako ng cellphone, ng mga accessories. Tapos, nagkaroon ako ng pagkakataon, magkaroon uli ng pwesto dito sa loob ng Mary Chris, nakakita akong bakante. Kumuha ako naging 2 yung shop ko, naging 3. Tapos dumating nga yung pandemic, unti-unti nawala. Ang natira na lang yung dito sa loob ng Mary Chris Complex. Ito na lang. Minsan kasi mahina matumal Pagka walang nagpapagawa, nakakapag-angkas ako. Sa umaga, 4 a.m., gigising ako, bibiyahe ako ng angkas hanggang 8 a.m. Tapos dito na ako magpo-focus sa repair. Tapos niyan, pag magsara na ako ng 7 p.m. or 8 p.m., lilipat naman ako dun sa venue ng basketball league. Sa sideline naman ako doon ng mga 2 game. Nakakapag-referee pa rin ako sa basketball. Sa dami ng tao pong may cellphone, ang dami pong nasisirang cellphone. Kaya kahit papaano, maganda ang pagiging isang technician. Masasabi kong talagang kumikita. Ang pinakamahirap na parte ng pagiging technician namin ay yung magkaroon ng customer na may utak technician din. Yung tuturuan ka kung anong gagawin. Kadalasan, kailangan mo magpatalo. Kukunin mo yung cellphone, papalitan mo ng bago para walang away. Ganun ko hinahandle ang mga customer. Pagkagalit po yan, tatanggapin ko yung galit niya. Tapos mamaya bibiro-biro yung, yan lang pala Akong bahala dyan, relax ka lang. Pag sinoli mo na yung cellphone, masaya na yun. Babalik pa uli yun, magkukwento pa yun, okay doon kahit nasira, may warranty yan. Sobrang laki po nang naitulong sa amin ito. Sa amin kasi nung wala pa akong asawa, technician na ako, wala rin hanap buhay ang nanay at tatay ko. Ako lang bumubuhay sa kanila gamit itong paggawa ko ng cellphone. Dahil sa paggawa ko ng cellphone, hindi ko pa rin pinabayaan yung iniwanan kong pamilya. Binibigyan ko pa rin sila ng kahit pa paanong support galing din sa paggawa ko ng cellphone. Kaya napakalaki ng naitulong po sa akin ang paggawa ng cellphone. Ang inspirasyon ko po ay syempre yung mga anak ko. Sinisikap ko na makaipon para kahit pa pag mahina na ako, meron pa rin akong pang-support sa kanila sa pag-aaral nila. Unang-una sa ating Panginoon, talagang malaki ang naging impact sa akin ng natutunan ko. Lahat ng hiniling ko, lahat na ibigay po sa akin. Yun po talagang nagpapalakas ng loob lang sa akin lagi. Kaya sigad lang, wala namang iba. Mananalangin ka lang bago matulog, paggising mo. Bago ka lumakad, halimbawa katulad ko, rider ako, nananalangin muna ako na pag-ingatan ka, gano'n. Ingatan ka sana, pati yung sakay mo. Lagi maging mapanalanginin ka lang. Tapos
Humiling ka lang ng may makain ka lang, na bukas sana meron kang makukuha na may magpapagawa, mga ganun. Papag-aral mo lang mga anak mo. Ayos na po yun. Ipagtiwala lang natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.